Hello guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share. Ngayon sa spiritual life na the topics life. So, sharing tayo ngayon. Okay. Bayan natin, bago tayong ligo. So, yun talaga. Kailangan talagang matalino ka ngayon. Kailangan talagang specific ka. Huwag ka basta-basta maniwala. Kasi alam mo na ngayon, di lahat na nakikita mo tama. O kailangan mo talagang salang-sala yung information na piliin mo. Hindi na yun talaga na at least dito lang tayo, nagsishare tayo ng katotohanan. Totoo lang itong mga sinasabi ko. Okay. Hindi tayo bawal kasi mas sinungaling ni YouTube. Mga harm teachings, yung mga harm. So, yun ang importante talaga na dito at any age yun na talaga na kung tayo ay walang alam, kahit nagawa ko na lahat guys, yung mga parang bisyo, kumain ng healthy foods, lahat ginawa na natin, pero may something wrong pa rin guys. There's a things na unexplainable talaga. Yun lang talaga na radiation, yun kasi yung sobrang cellphone, sobrang gaming. Ako, mas maganda talaga guys, habang bata pa kayo, wag na nyo na talaga gawin yan, yung mga bawal talaga. Kasi pag 30s nyo at 40s nyo, magsisisi din kayo. Baka siguro pagdating na panahon, magkakasakit na, wala nang pera, magtatrabaho ka lang, hindi mo gusto, magtatrabaho ka hindi mo gusto, hindi ka masaya, namamature ng mukha kasi hindi healthy yung mga kinakain, nagsakit-sakit na, tapos wala kang business, wala kang pagkakitaan, yung anak mo masama na mga ugali. Yun talagang gusto natin na yun talagang masayang pamilya. Hindi natin na nag-aaway doon, hindi na susunod ng bata mo, wala tayong panahon. It's so hard na mag-create ng bata talaga. It's a really big battle talaga yan. Talagang lahat ng lakas mo ibibigay mo, yun lang talaga na kung magmamadali ka mag-asawa, magkaanak agad, wala kang pera sa trabaho, kawawa ka talaga. Maniwala ka sa akin. Lalo nang mahal ang mga bilihin ngayon, walang trabaho, no job opportunities, maraming tao nag-aagawan sa trabaho, maraming nag-graduate every year. So mataas ang chance na unemployed ang mga tao, madami. Then maraming magsasali sa loto, madaming magkakasakit. Ngayon mahirap talaga ngayon guys. Then kakain ka araw-araw is challenging na talaga. Tapos yung mga kurente ngayon, habang dumadami ang bahay, dumadami yung kurente, dumadami yung demands, supply. So ngayon sa mga pagkain, wala nang nagbebenta at makabenta ng mga gulay, prutas, wala nang supply. So tumataas ang bilihin. So lahat taas, skyrocket, taas ang bilihin, grabing taas ng bilihin. Tapos wala kang sahod. Ay, tawag ito, hindi yung income mo, wala kang income or mababa yung sahod mo. Then pagkatapos lack of information or knowledge. Tapos ignorante tayo, wala tayong time. Pero about sa cellphone, sa pagjowa, mag-inuman doon, parang hindi siya talaga ideal life talaga. Hindi talaga siya magandang buhay. Kasi parang masaya ka lang for a while Tinatanong ko sa Bible, doctor at scientist talaga. So yun talaga na maganda, sigurista. Huwag kang maniwala basta sabi-sabi lang ng ibang tao. Oo, totoo yung mga sinasabi ko. Tapos ito, research ko talaga yan. Scientist at ibang doktor. Hati kasi ang mga science community Yun talaga ang mga tao ngayon, mga radiation, habang siguro parating na ang 6G ngayong 2028 hanggang 2030. So magdarating na naman yung 7G sa cellphone. So super high-tech na ang technology. So itong nakakadelikado ngayon na patagal ang panahon, yung mga Shungite na pyramid, bumili ako ng marami. Siguro malakas talagang radiation guys. Kahit healthy na kinakain mo, gulay na, wala ka ng stress doon, limit ng cellphone, pero daming pimples guys. Ang daming hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain why. Then
Kung hindi ka matalino ngayon, then kain ka ng mga processed food, tapos soft drinks pa. Wala ako lahat yan guys. Lahat. Alak, sigarilyo, wala ako doon. Mga ganun. Soft drinks, wala. Droga, wala. Babae, sugal, casino, wala. As in, healthy foods lang, mga natural food lang. Pero yet, there is something wrong na nararamdaman pa rin. Tapos may stress na yung time. Minsan, wala akong kristal, na-stress din ako. Totoo. Kung sabi ko, ano na lang, gaano kalakas ang kurente? Gaano kalakas na lang ba ang radiation? Kung tutuusin mo, kung iisipin mo siya, super siya. Kung hindi mo lang alam, mamamatay ka lang at magkasakit ka lang at mamamatay na wala lang alam, walang dahilan. O wala kang alam bakit ang nangyayari yun. Sementeryo agad, kasi sementeryo sa kamatayan 5 years lang. Yun lang talaga na kailangan hanggang pagtanda at kamatayan, hinahanda yan. Kasi hindi din sure na pag-asawa mo ngayon, sure ka na ba, di ba? Hindi lahat nagka-graduate, daming competition sa trabaho din. Ang trabaho at kasama mo napaka-toxic. Ang reality ngayon, tapos talaga magsimula ka ng negosyo, napakamahal ang bilihin, napakamahal ang requirements, hirap ang proseso sa Pilipinas, mahirap lahat, traffic, mahal, may corruption, then tapos gusto nila magdodroga na lang, yung mga ibang official, government official na babayaran na lang sa mga drug lords, kasi malaking pera may mga ganong tao na hindi naman natin mag-mention ng iba, pero meron talaga yan, hindi yan nawawala talaga. Mga mayor minsan barangays yun lang talaga na hindi talaga nawawala yung problema, pero meron tayong choice na umiwas doon. Okay, wag kang sasabay nun kasi masaya lang yun for a while, pero hindi talaga yun pang matagalan. Tapos yun talaga, choosy ako sa mga kasama ko, hindi pala alak, hindi pala sigarilyo, hindi nagdodroga, hindi kahit sinong babae lalaki kasama. Tapos mga mahilig sa mga palabarkada, diba? Maganda talaga na being investigative, kasi alam mo na kung hindi tayo kaawaan ni God Yahweh talaga, wala tayong kaalaman, wala lang, magsakit ka lang, wala nang pera mo, wala kang magagawa, wala kang kaalaman. It's not based on much money, pero ang money nakakatulong talaga. Pero kahit marami kang pera, kung wala kang kaalaman, magkakasakit ka pa rin. Dialysis, high blood. Wala kang kaalaman, minsan katigasan ng ulo ng tao. Huwag natin i-blame. Don't blame the doctor. Huwag mo i-blame ang doktor na, bakit ganito, hindi pa rin ako gumagaling. Hindi ka kumakain ka ba ng gulay? Sumusunod ka ba sa pag-inom ng resita ng doktor? Diba? Hindi lahat tawag ito. Wag mo i-blame lahat. Do not blame your own life na bakit ganitong buhay mo. I-blame mo yung vision natin. I-blame natin yung activity yung ginagawa natin. Yung pananagirilyo mo, bad yan, evil yan. Sinisira mo lang yung buhay mo. Parang masaya ka na sinisira yung sarili mo. Pag-alak doon, magdodroga, masaya ka. Oo, kalmado, pero may side effect talaga yan. Ang utak mo parang mahina, parang malakas, parang niloko lang yung sarili natin. We are just deceiving ourselves. Sama pa sa mga barkada doon. Nagsimula lang kasi yan sa desire. Ako kasi, wala akong gusto noon hindi ko na-explain kung ano talagang tamang buhay. Ano talagang tamang ideal life. Hindi yun, yung talagang, ano talagang dapat susundin at sa gagayahin buhay. Kasi sa dami mo ng kapitbahay dyan sa buhay mo na mga nangiinom, parang normal na lang. Ang nagsisigarilyo, parang norms na madami na Pero tignan mo sa ospital, ang dami nagkakasakit. Pero maniningil yan, mga tanda na, paawa-awa na. Yung talaga na we have a responsibility sa ating sarili. Huwag mo isisi sa ibang tao ang buhay mo. Kasi tayo ang gumagawa sa buhay mo. Kung bakit ka tumaba, bakit tumanda. Siyempre, kailangan natin talungin yan. Ano bang ginagawa natin? Iniinom. Baka mahilig ka sa kape, sa soft drinks, mga juices. Mag-ingat sa mga masyadong matatamis. Totoo talaga na pagkagising sa umaga, huwag kape agad. Tubig, water. Sundin mo lang advice ko, gagandang buhay mo. Tapos, hindi lang sa pera. Kasi ang pera, pinaghirapan talaga yan. Tapos, kailangan talaga na, sabi sa teacher namin noon, sa college ako, 2012, na maganda talagang bagay na pinaghirapan mo kaysa binigay lang. Maganda talaga na ikaw ay
may value talaga yung bagay na nakuha mo. Kasi pag madali lang makuha mo, hindi mo ibabali yun o bibigyan ng halaga. Yun talaga na sa akin, pag pamilya or babae dyan na malas natin, ibabali ko talaga yan. Kasi mahirap kasi kumuha ng isang babae. Magustuhan ka lang, mahirap. It's so challenging. Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Napakahirap. So, ibaba mo na yung standard mo. Huwag ka na lang umili doon na ganun. Kasi, alam mo na, talagang, huwag ka lang maarte kung anong gagawin mo. Basta gawin mo lang lahat ng magagawa mo. Basta iwas ka lang sa bisyo. Mag-ipon, mag-iwas sa bisyo at magdasal. At gumawa ng kabutihan at umiwas sa mga masasamang kasama, masamang tao, bad companies. Okay? At bad activities. Kasi kahit simple lang ginagawa mo, yan, saway. Kahit simpleng ang bagay na natatanggap mo na pera, basta magtrabaho ka lang, magsipag ka lang, i-invest mo yung pera mo, mag-iwas ka pa sa sakit at yayaman ka at iwas ka sa problema, di ba? Kasi na-stress ka, may paraan na mawala yung stress mo, yung taba mo, yung magkasakit, yung tatanda ang mukha, may paraan yan. Good nutrients, mga gulay. Huwag isabay yung prutas gulay, kailangan ng deeper pa yung nakaalaman. Ako, bakit ako maraming alam? Kasi yung mga younger years ko, aral ng aral tayo. Practice, trabaho, practice. Naghanda ko yung pag-asawa ng future times. Grabe paghanda. Nagluto rin 10 years ago. Pag-aaral, lahat. Research ko. Pero stress din ako nun. Yun talaga na kailangan mong mataas yung vision mo. Kailangan mong mataas yung imagination mo. Kasi mahirap gawin yung pangarap mo, yung gusto mo. Pero, kung may pangarap, walang imposible. At lalo ng pangarap ko talaga si God Yahweh, walang posible para sa Kanya. Hindi ako nangangarap dito sa mga bagay sa mundo. Ang kailangan ko lang is si God Yahweh. Mahirap talaga siyang iserve. Mahirap talaga siya. Siya talaga pinakamahirap na Guinness record. Yun. Paano mag-handle ng mga tao, paano mag-handle sa kahirapan, paano yung kalusugan mo, yung buhay mo, pamilya mo, sarili mo, mahirap i-handle. Pero, sa kagustuhan at will ni God Yahweh, walang imposible. Walang ano tawag ito? Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun talaga na, kailangan talaga na gustuhin natin si God Yahweh. May ultimate goal talaga tayo kasi Rabbi Yeshua. Meron talaga tayong goal sa buhay. Hindi lang yung nakakain ka lang, nakatira ka lang. Meron talaga tayong goal. Pero minsan, to execute our goal is mahirap din siyang gawin. Oo, pero yung cellphone, medyo parang human trap siya eh. So, medyo cellphone talaga, daming nasira dyan. Cellphone, mga bisyo, ganun. Pag gawin mo lang simple ang buhay mo, masipag ka lang, mag-take ka ng vitamins instead of mag-drugs ka, magkain ka ng gulay. At saka kung hindi ka pa addict, wag mo nang simulan. Please, kasi pag masimulan mo na yan, kahit isang beses o dalawa, tuloy-tuloy na yan. Hanggang tuloy-tuloy ka maghihirap at mamamatay pagkakasakit mo sa mga bisyo na yan. Maganda talaga na habang bata pa, train a child while they are young. So, wag mo i-train na maging bisyo, mga ganun, kasi maging socialize. Kasi, ano lang talaga yan, gawa lang na yan ng tao. Ano lang yan. Then plus, samahan pa sa society, sa sistema natin. Tapos, alam mo ba sa Korea, yung mga stress nila? Dalawang trabaho, tatlong oras lang tulog nila yung mga kabataan dun sa South Korea. Pati rin sa Japan, kasi magtrabaho sila doon, mahal ang bilihin. Yung sahod mo, pinakitaan mo na pera, nandun lang sa kain at sa bahay, sa mga bilibili mo. Dahil sa sobrang mahal ang bilihin, kunti lang mabibili mo. Ang purpose doon, tinaas din ang bilihin, para mag-limit din sa mga bisyo, mga nightclub na mga buhay. Tapos, yung mga na-bar doon, mga ganun, punta ako sa simbahan agad. Maganda din na i-check mo na yun talaga na wala talaga nagsasucceed sa nanagiriliyo, nagbibisyo, nagdodroga. Wala talaga nagsasucceed dyan. Wala. Ang masasucceed mo lang sakit, walang pera, at wala kang hanap buhay. At umasa ka sa naman sa anak mo, hindi mo na ayos magpagpalaki, iiwanan ka lang sa anak mo kasi may sariling buhay na sila. Sabihin mong, sayang lang naman eh, wala kang panahon. Kasi, bakit ganun ang nangyayari sa buhay natin, ganun, sa future times? Kasi, ngayon, noong kabataan natin, hindi tayo spiritual, hindi natin iniisip in advance. Diba? Foresight ba? Nakikita ng telescope sa malayo pa.
alam mo na yung mga mangyayari. Di ba? Hindi pwede na, ito na palang nangyari sa akin. Ganun. Dapat be aware tayo sa every action na ginagawa natin. Uminom ba na ako ng mga milkshake or fruit shake? Maganda yung mga shaker na fruit. Talagang konti lang, wag din madamihan. Kung pamilyado naman, maraming iinom, share lang din. Mga cocoa sugar, mga healthy alternatives. Yun natin, ko ngayon, i-attempt ko mga nuts, yung mga saging. Maganda yung saging na snack mo. Potassium yung pangpalakas sa mga joints, sa mga katawan mo, magbubuhat, paglalakad, at saka yung araw, vitamin D, mga vitamin C, lahat kailangan yan. Wala talagang bisyo. Ang bisyo mo, yung kabutihan na alagaan mo yung sarili mo, mag-ipon para may plano ka rin anong ininegosyo mo. Pero ang pinakamadaling negosyo, yung mga sasakyan at saka resort, sasakyan o resort, yung mga repair sa sasakyan or resort, yung mga liguan, mga activity venue, malaking kita yon. Kaysa yung lupa mo na tatanimin mo na ng saging, malaki ng gastos, yung pag-harvest kunti lang yung kita. Maganda talaga pero malaking kapital yun, pero malaki din ang balik na kita. Yun lang din na para sa Tios Resort. Ayan, search ko yan. Tapos talaga na maganda yung mga resort. At saka may mga kambingan, mga taniman, mga bakahan, mga manukan. So maganda na titira ka doon. At saka huwag mag-asawa agad. Maganda din na may mga training tisda. At i-practice din sa simbahan. Yung mga walang hanap buhay. So maganda siguro, maganda talagang gano'n na habang buhay niya. Kakilala mo yung mga kasama mo at saka alam mo yung hanap buhay mo. Kasi kailangan talagang may mga notaryan, sa mga abogado, mga papeles, mga kontrata. Maganda talaga may mga kontrata para iwas gulo, iwas away, i-briefing yung mga kasama mo, kung talagang mga record yan. Pipiliin yung mga kasama na walang bisyo talaga. At focus kang serve kang God Yahweh. Yung talagang nagsuserve kahit walang pera. Tsaka, kailangan talagang baguhin din yung lifestyle natin. Madali lang naman mag-adjust. Mahirap lang talaga sa una. Pero, kailangan talagang we have no choice. Kasi, kung sasabay ka dito sa mundo, sa mga kinakain mo, o minsan, biktima ka sa sarili mo, biktima ka sa ibang tao, kung hindi ka marunong mag-out of the comfort zone, kung talagang nasasanay ka lang sa buhay mo, kung naghihirap ka ngayon, tuloy-tuloy na yung pagkakahirap mo, o lalo pang lalala, o mag-worse. Talagang, wag mong sanayin ang sarili mo na, cellphone na ako, bisyo lang ako doon, wala akong gagawin, walang plano, jowa-jowa lang doon. Hindi magplano sa buhay, hindi mag-iipon ng pera, hindi magplano ng mga business kung anong papasukin ko, or di maglulutory, wala na, negative lang, magkakasino doon. Yung mga ganong sinasabi kong activity, hindi yung maganda. Walang plano sa buhay, walang pangarap, ano-ano lang ipanonood mo sa TV, o social media, or sa TV. Alam mo, ang daming trabaho sa buhay talaga. Kailang paggawa ng bahay, pag-renovate, pagre-repair dito ako, nagre-repair sa bahay dito, magtatrabaho sila, wala sila tagalinis. Iba-iba kasi yung mga trabaho sa tao eh. Yun lang din na pag hindi organized yung ginagawa natin, kung hindi malinis, hindi planado, wala lang lahat ng activity natin. Kailangan talagang hindi dapat na okay lang, basta lang, hindi. Dapat upgrade talaga tayo. Yun talaga na ipapakita natin yung ginagawa natin, hindi lang yung salita lang tayo. Diba? Don't say it, just show it. Ano lang tayo, ganun lang tayo. Hindi tayo sa maraming salita, pakita lang natin. Just show the action. Yun lang din na bakit tayo magsuserve dito sa City Life, 'di ba? Kung may business ka, masuserve mo si God Yahweh na magagawa mo yung katungkulan niya, 'di ba? Wala naman sigurong empleyado para mag-school ka lang, pahirap ka na ilang taon. Maging empleyado ka lang para swelduhan ka lang ng ganito, mabuboring lang yung buhay mo. Maganda talaga nagtatrabaho kang may kasama ka na mag-alalay sa iyo. Back to the basic, farming at saka planting. At saka car repairs sa City Life, pagbebenta yung mga planting at saka resort. Magandang kita yan. Talagang magandang ganun. So, okay, planting, yung mga talagang mga talbos lang, mga dahon-dahon, madaling kitaan yon. Hindi yung mga saging-saging, yung mga iba-ibang gulay. Maganda yung mga dahon, madaling kitaan yun. Mura siya, din ma-produce siya ng marami. Yun lang talaga na medyo
money management, kung paano mag-aral ng pera, at saka training area ang kailangan talaga. Yun na talaga na at saka mga ugali ba, mga orientation. It's all about training, kasi kung mag-graduate ka, magtatrabaho ka, ganun naman yun eh. May rules din. O itong gagawin mo, ganito, may mga rules yan. Talagang yun ang dahilan nag-aaral tayo. Sunurin, saka marunong mag-communicate, mag-analyze, maggawa ng performance, praktisado. Marami yan. Yun lang talaga na hindi naman tayo nagmamayabang sa sarili ko. Wala naman tayo natapos. Importante dito is yung talagang mataas yung imagination mo, yung desire mo na maabot mo yung pangarap mo. Mahirap kasi, ang pinakamahirap na pangarap na abutin natin si God Yahweh talaga. Paano mo i-execute yung nasa Bible? Napakahirap po talaga yan. It's not an easy thing. Madaling bagay lang yan. No, isa buhay mong nasa Bible. Kasi, torn between two lovers ka sa mundo or kang God Yahweh. Dito sa mundo, sa school, alam mo namang hindi mo magawa lahat yun kasi mag-absent ka dahil sa Sabat, wala kang, may amo ka doon. Mas maganda ang amo ko si God Yahweh, hindi yung tao. Yun talaga, si God Yahweh naman nagbe-bless sa akin eh. Yun na talaga na, nag-empleyado tayo kasi nangailangan tayo ng kapital, nagtatrabaho. Yun na talaga na, kailangan talagang habang bata pa mag-ipon na, magplano na in advance. Kasi pagdating ng mga edad na yan, kung hindi pa magkagera, at least, hindi ka kawawa ang mga bata. Diba? Mas maganda talagang train a child while they are young. Hindi yan na hindi maarte, mabait, sipag, at saka matalino. Mag-iwas ng mga problema na maiwasan. Yun talaga na paano mo magagawa yun kung hindi natin nagagawa yan? It's so hard. Pero it's possible. Nagagawa nga Danny Daklan, sa kanya Irene Daklan doon sa Cebu. Meron silang business doon na isang business company na mga kasama niya, mga brethren niya ay mga believers sa simbahan. May mga rules, may mga ground, lahat, kumpleto na lahat doon. Business. So, magsasabat sila, mag-face doon, kasama yung boss nila. Pero impossible talaga sa panahon ngayon na mga empleyado ka, mga muhan. Excuse me. Si Jacob at si Abraham, di naman yung empleyado, sila ang boss. Yun talagang maganda. Kahit yung mga Jews ngayon, makilala kong iba na nag-survive sa buhay, sila talagang boss sa trabaho. Hindi yung nang-empleyado ka. Yung talagang pangarap ko, ang boss ko si God Yahweh. Hindi yung tao. Mga kumpanya doon. Kasi, ang ultimate goal natin dito is ma-serve si God Yahweh. Oo. Wala namang, ihingi lang natin yan. I-pray natin lahat. Sabay-sabay tayo i-pray natin yan. Pagdating na panahon na si God Yahweh ng boss natin. Okay? Hindi yung sa sarili na natin iniisip. Diba? Ganun natin kalab si God Yahweh, gagawin natin ang lahat para sa Kanya. Yun naman talaga ang buhay ko. Yun naman talaga ang mission ko. To serve and to love Him. So, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Happy Sabbath po sa lahat po. Thank you po. So, yan lang po muna ating video ngayon. So, maraming salamat po. Thank you sa lahat po.